Hello, magandang hapon po dito sa Canada. Yung nakita nyo yung nag-ano ako nung sale, nung nag-shopping ako. Namili ako ng mga sale, 2 balik, 'di ba? Ito na po 'yon. Minus po yung mga gulay, karne, mga seafoods. Wala na po dito kasi mabubulok 'yun kung hindi ko i-rep. So ito po yung mga pinamili ko, yan, mga sale, mga bargain. Tapos may mga discount, may mga free items. So, ganyan po ako mamili dito. Kaya, pag namimili po ako madami. Pero, ano lang po yan, once every 2 weeks ako nag-grocery. Or, minsan, isang beses sa isang linggo. Pero most of the time, once every 2 weeks po ako nag-grocery. Ayan po yung laman ng aking mga grocery. Yan. Ganyan po kami ka-busy dito sa Canada. Ayan, kita nyo yan. So, hindi ko na po naayos. Medyo naghalo-halo. Siguro mga 6 months or 4 months na ako hindi nag-aayos ng grocery. Basta bili lang ako ng bili ng kailangan. Tapos ngayon, ilalagay ko lang dito kung saan may pwesto, tsaka kung saan hindi mababasag, tsaka safe. Pero hindi ko po siya naaayos. Pero dati, madalas ko siyang ayusin. Pero lately ho, dahil madalas po ako mag-overtime sa trabaho, 4 hours, bali 4 na oras yung overtime ko everyday. So, napapagod po ako. So, wala na akong time mag-arrange ng grocery. Pag nag-grocery ako, bibilihan ko lang kailangan namin kainin. And then, magtatrabaho uli ako, mag-overtime. And then, magluluto, maghugas ng pinggan. And, hindi ko na ho naaayos ito. Talagang, habang nagkakaedad ka pahirap sa'yo yung maraming trabaho sa bahay. So, ang buhay po namin dito sa abroad hindi po madali. Wala kaming katulong, wala kaming labandera, wala kaming babysitter. Pagkagaling mo ng 8 to 12 hours work or 8 to 10 hours work a day sa yung pinagkakakitaang income, trabaho, regular, 5 days a week, minsan may overtime pa. So, parang sagad na sagad po yung katawan namin. Kakita nyo, ayan. So, mahilig po akong mag-stock ng maraming pagkain. Ayan, no, hindi ko na naayos. Dati, medyo gulo-gulo na ho, ayan. Tapos masikip na ito mga damit kong pang work. Tapos, ayan. Yan, hindi ko na ho naaayos. Ito linagyan ko sa container kasi baka meron pong mga daga dito na naliligaw. Kinakain yung mga naka-pouch lang ng mga pagkain. So, yung hindi safe, linalagay ko sa container yung hindi kayang pasukin. Ayan, hindi ko na ho naaayos yan. So, yung mga pinamili ko, ayan, 2 to 3 weeks. Meron pang 4 weeks na hindi ko na 4 weeks ago ko na nag-grocery. Hindi ko pa ho nailalagay dito sa aking small storage room. So, ayan. Hindi ko alam kung anong uumpisahan ko. So, kinuha ko na ho yung mga upuan ko. Ayan, ready. Lalagyan ko ng camera. Meron po akong mga, anong tawag doon? Nakalimutan ko na yung mga panghawak ng mga camera. Wala na po akong time kaya nagmamadali ako. Kasi ho, 2 days off lang ako sa work. Kailangan i-maximize ko yung oras, multitasking tayo. Ayan, so, nakakapag-arrange ako ng grocery ko ngayon, task 1. At the same time, nakakapag-YouTube po ako, nakakagawa pa ako ng video. So, medyo alanganin po yung camera, wala akong nagka-camera, ako lang nagka-camera sa sarili ko. Sa Pilipinas, yung 50 ml lang, yun nga, nasa 63 pesos hanggang 100 pesos. So, parang mas mahal pa sa Philippines. Pero kung tutuusin nyo, ito pang 100 ml, doble yung size, ganun din ang presyo, 88 cents lang. Nasa 36 pesos lang sa equivalent ng pera natin. Samantalang dapat mas mahal dito kasi ang labor dito, dollars. Ang binabayaran nila dito, ang alam ko, minimum wage ngayon, $15 na per hour. So, ang sweldo ng isang empleyado rito, yung mga kahera, yung mga nag-i-stock, magkano ba yun? $15. So, nasa ano po siya? 400 plus 600 pesos po per hour. Sa atin karamihan ng mga nag-i-stock at saka kahera, minsan hindi man binabayaran ng minimum wage. 500 pesos ba o mas mababa pa doon? Buong maghapon na yun.
Ang spam ho dito ano, $4 ang isa. So, bali 160 pesos po. Sa equivalent ng pera natin. Pero hindi ko alam kung magkano sa Philippines, kung magkano yung spam. Pero parang mas mahal ho talaga sa Philippines nung umuwi kami last year. Mas mahal ho sa Philippines yung iba. Hindi naman ho lahat. Ang mura sa atin yung mga gulay, mga fresh food. Pero yung mga grocery, parang minsan mas mahal pa ho sa Philippines kaysa dito sa Canada. Kasi samantalang dapat mas mura sa Philippines kasi mas mura yung labor na binabayaran nila. Yung mas mataas pa ho ang sweldo ng mga tao dito na pang yung isang oras po nila, 600 per hour po yung mga tao dito. Per hour yun ha. Sa atin ho, wala man ho atang 500 na isang araw eh. Minsan yata 300 lang o 400 lang sa isang araw. Maghapon na yun ang binabayad nila sa mga empleyado. Dami ko palang sabon. Kasi inihiwalay ko ho yung pag nag-grocery ho kayo, nag-arrange kayo ng grocery, ito yung maipapayo ko lang. Yung hong mga pagkain, lalo na ho yung mga nakapack lang o ano, yung expose yung sa amoy. Huwag nyo ho yung pagtatabihin yung mga sabon, mga products na may sabon, body wash, shampoo, na may amoy sa mga pagkain po. Kasi minsan may mga pagkain nakukuha yung amoy. So, naglalasang sabon ho yung ibang pagkain. Kaya ako inihiwalay ko sila ng lalagyan. Dito ho maraming itong canola oil. Nakasale din po siya. $9 na lang siya. Ayan. Ano to? 3 liters. Ano po yan? Malinis na malinis ang gawa. Ayan o. Canola oil po mas healthy siya kaysa sa coconut oil. Kasi ano siya parang galing po siya sa halaman ng canola. Yung mga, para siyang munggo. Mukha po siyang munggo pag nakita nyo dito sa Canada. Ayan. So, pag nag-arrange din po kayo ng grocery, yung expiration date, tinitignan nyo para yung ipupwesto ko sa may bandang harap, yung pinakamaagang mag-expire. Para ho hindi kayo ma-expire ng food. So, pag nag-arrange kayo, dapat i-check nyo yung mga expiration date, lalo na yung pagkain. So, kung ano yung unang-unang pag-expire, siya yung nasa harap. Para pag magluto kayo or gusto nyo kumuha ng grocery nyo, dampot na lang kayo sa may bandang harap. Yun o. Iba na yung flavors ng spam ngayon, no? So, may tocino na pala. Ayan, may tocino at may regular flavor. Ayan siya, oh. Maple flavored spam. Ang sarap po niya. Ito yung kape na sa atin daw yung kape na 100 grams hanggang 200 grams ano siya, convert ko sa Canadian dollar na 340 pesos daw ho. Ngayon 100 to 200 grams lang yun na kape, yung mga branded na kape. Ngayon dito naman $8 yung ganyan. So pagkapareho lang sila ng halaga. So halaga sa Pilipinas at saka dito, halos pareho lang ho. Kaunting-kaunting ilang piso lang ho ang diferensya. Ngayon, nakita ko tong mga walang pangalan na kape, halos hindi na nagkakalayo yung lasa. 340 grams, so halos triple yung dami, or pinakakunti na yung doble ang dami. So, mas marami siyang doble ang dami niya. So, ito yung binili ko. Kasi, kung ipapasalubong ko to sa Pilipinas kasi, napagdaanan ko rin ho yung napagdaanan namin ho magkakapatid yung mahirap na buhay. So, nadaanan namin yung kakainin mo kinabukasan, hahanapin mo na ngayon o kinabukasan pa lang para may pambili ka ng bigas or ulam. Ngayon, ang pagkakaano nito, sabi ko siyempre, di ho ba pag mahirap ang buhay sa Pilipinas, ako naranasan namin ng mahirap, di ba? Yung isang tilapia, pagkakasihin niyo yung buong pamilya sa malaking tilapia, piprito niyo, tapos kukuha lang kayo ng talbos ng kamote sa likod, magpapakulo lang kayo ng bagoong, tapos konting suka, ulam na yon. Tapos kurut-kurut lang kayong magkakapatid para magkasya yung ulam. Ngayon, ganito ho sa kape. Kung pagbibigyan ko sa atin mga may 5 anak, 7 anak, 4 na anak, tapos may mga apo pa. So, imbes ko mabigyan ko lang ng maliit na kape na 100 grams or 200 grams, sandali lang nilang iinumin yun. Imagine,
kung magkakape sila, buong pamilya, ilang araw lang yon, 3 araw, 2 araw, 1 linggo. Pero kung mas malaki yung bibiliin ko at the same price, doble yung dami, mas malambat, mas matagal, nakakapagkapampanganaw ako, mas matagal nilang maiinom yung kape. Imbes na 1 week lang silang iinom ng kape buong pamilya, 2 weeks pwede pa nilang inumin o aabot pa siguro ng 3 weeks. Yun ho ang purpose ko. Kaya doon sa mga humihingi ho ng kape, pag mga pag may mga kamag-anak kayong galing abroad, tapos binigyan kayo ng kape, kahit na anong kape ho yung binigay sa inyo, maging masaya na kayo kasi ho, pinaghirapan yan nung mga nasa abroad, yung may binibigay sa inyo. Hindi ho nila hiningi lang yan or pinulot. Imagine, gumastos na sila, napagod pa sila sa paghahanap ng mura, kagaya ko, nagpapakapagod pa ako. So, ganyan ho ako mamili dito para marami ako mabigyan na pasalubong pag umuwi ako ng Pilipinas. Or pag nagpabalik buy box ko. Ayan o, laki-laki no. Ayan o. Compare dun sa maliit. O, ayan. Pareho lang yung presyo. Pero, mas malaki ito. Ang laki ng inilaki no. So, unti-unti na ho akong nag-iipon ng pambalik buying box ko. Sa Pasko pa ako magpapadala o kaya next year pa kami uuwi. Yung pangpapasalubong ko, iniipon ko na ngayon unti-unti. Kasi malaki yung pamasahe sa Pilipinas ngayon. May gitna 100,000 piso sa atin ng pamasahe ng back and forth. 100,000 plus po ang pamasahe namin. So, yung pangpasalubong parang minsan hirap na kami. So, ngayon pa lang nag-iipon na ako ng mga mura. So, di ba ayan o, ang dami kong mabibigyan. Talagang bihira lang ako kung bumili ng hindi sale. Maghanap na kayo ng addict sa sale, ako na. Pag marami, pero hindi naman ho lahat ng sale binibili ko. Yung lang kailangan namin sa bahay. Ayan yung toothpaste. 88 cents na lang, di ba? Ang mura. So, ngayon pa lang, iniipon ko na yung papadala ko sa Philippines o pag-uwi namin papasalubong. Dapat pala binili ko na lang yung nakabili pa ako ng 60 ml lang o dapat pala binili ko na lang yung 100 ml na para mas madami yung laman ng toothpaste na may pamimigay ko. So nakabili ako ng ilang piraso na 60 ml lang. Pero marami yung nabili kong 100 ml. Itong plastic bag po to, ano lang po to, lalagyan ng basura. So, nakasil na siya. $5 ko lang yata nabili o $6. Usually $10 ho ito. Ganyan ho kamahal. Pati yung pang balot ng basura, binibili. Pati nga basahan dito, binibili. Pero hindi ako bumibili. Ito daw yung pinakamagandang soap ng Dove. At saka daw, sabi sa mga reviews niya ito yung restoring, yung may coconut na disenyo. Ito lang yung pinakamaganda, restoring coconut and cocoa butters. Sabi nung iba maganda raw to sa lahat ng Dove. Ayan siya. So, 2 taon na ngayon, we decided na olive oil na halos lahat ang gamitin namin sa pagluluto para healthy. Kasi nga may high blood ako. Tapos, nagkakaedad na kami mag-asawa. Tapos yung mga anak ko, naging adults na rin. Tapos medyo mataba pa yung isa ko. Tsaka yung pangalawa, tumataba rin ng konti. So, nag-iingat kami sa pagkain. Ang ginagamit namin pang prito ng itlog, prito ng talong, yung mga nagsumisip-sip sa talaga ng mantika. Kagaya po ng mga ginisa, ganyan, panggisa, olive oil na ho. Kasi maganda ho na ho yung nag-i-invest kayo sa kalusugan nyo. Kahit na
medyo mahal siya minsan. Basta sa kalusugan, para ka na rin nakamura. Kasi ho, kung tutuusin, mas mahal pa yung gamot kaysa sa pag nagka-diabetes ka o kaya na-atake ka, na-stroke ka or na-high blood ka. Mas mahal pa ho yung gamot at saka doktor kaysa sa bumili ka ng olive oil. So, investment ho talaga ang kalusugan. Ngayon, gumagamit kami ng canola oil pag nagpiprito kami ng mga isda, tuyo, ganyan, canola oil. Pero bumibili lang ako ng olive oil pag naka-sale siya. So, pag nag-sale yan, talagang marami yung binibili ko. Pag mga 30% to 40% off, talagang bumibili ako ng marami. Doon ko chinichempuhan kasi kung bibili kami ng regular price, mabigat-bigat siya sa budget. Ito yung canola oil ko. Ayan. Plant-based oil siya. Parang galing ho siya sa halaman, yung buto ng mga halaman ng canola. Ayan siya. Ayan. Ayan. Napaka-healthy ho niyan. Sagana yung Canada ng ganitong oil. Ine-export pa nga ng Canada to eh. Ngayon, mura lang ho to. 3 liters. Nakasale siya $9. 3 litro na. Palagi sinasabi ng mister ko, which is ako rin na, hindi na daw baling wala kaming naipon na pera o sobrang pera. Basta sa pagkain, huwag daw kami magtitipid. Hindi yung kain lang ng kain, kundi ang ibig sabihin ng mister ko, kahit medyo mahal yung pagkain, kung yun ay mas healthy, yun ang bibilihin namin. Kaya kung mapapansin po nyo, yung grocery ko, wala pa kayong nakikitang chichirya or maraming sweet. Hindi po ako bumibili ng ganon. Kung bibili man ako ng mga chichirya, yung mga chips, which is nagiging cause po ng high blood dyan, at saka sakit sa bato. Iniiwasan po namin bumili ng maaalat na chichirya, chicharon, ganyan. Kasi ho, yun ang pinanggagalingan ng maraming sakit sa katawan natin. So, ayaw namin masana yung mga anak namin. Nung medyo bata-bata pa sila, okay lang. Pero ngayong teenager na sila, talagang hinihigpitan na namin sila. So, ang tip ko lang ho sa mga magulang na nag-grocery, para ho, tuluyang makaiwas yung mga anak nyo, or at least pamisa-misa makaiwas man lang sa mga chips or chichirya. Yung mga grocery nyo sa bahay, dapat kinokontrol nyo yung mga chips. Dapat hindi na kayo bumibili, lalong-lalo ng mga soft drinks at saka juices. Limitahan po ninyo. Kasi pag outside na yung mga bata nasa school na yan, nasa mga kaibigan, nasa party, hindi na ho natin kontrolado yung kung ano yung kakainin nila. So kung iinom sila ng soft drinks doon, kakain sila ng mga chips doon, hindi na po natin alam. Hindi naman natin mababantay ng 24 oras yung mga anak natin. Pero kung ang laman ng bahay nyo o yung grocery ninyo walang mga ganon, at least sa bahay man lang, nakakaiwas sila sa mga soft drinks at saka sa mga maalat na chichirya. Ganito po kaming mag-stock ng pagkain at mga pangangailangan dito sa Canada pag winter. Kahit naman ho hindi winter, ganito rin karami yung mga grocery namin. Pero mas marami pa pag winter kasi nga malamig. Mahirap po yung palabas-labas at pa-drive-drive sa labas pag nag-i-snow po at saka sobrang lamig. Talagang ayaw mo nang lumabas ng bahay sa lamig. Ayan, ganyan po karami kami mag-stock. Pero yung mga nakikita nyo yan, ano yan, yung mga pangpasalubong sa Philippines or pag nagpabalik ba yung box ako. Ito yung mga pang-grocery namin, ayan. Yan. Mga personal hygiene. Kompleto. Kung mapapansin ninyo, wala po kami mga chichirya dito sa akin mga grocery. Hindi po kami nag-aano ng chichirya tsaka yung matatamis na bagay. Meron hong 3 matamis na bagay na naligaw dito. Ay yung chocolate, ayan. Yan lang ho ang matamis dyan. Kaya nagkaroon ng chocolate dyan kasi ho, ayan ho, sasarap yung Lindor, di ba? Isa ito sa pinakamasarap na chocolate para sa akin. Iba-ibang flavor siya. Pero, kaya lang meron ako nito, nalibre ko lang po siya sa grocery. Sa mga grocery ko. Pag bumibili ka kasi ng 300 dito, may libre kang items. So, ayan, nakadalawang beses ako nakalibre. Tapos, ito pa, Pepsi naman, yan lang ang naligaw na soft drinks or juice. Talaga hindi kami nag-i-stock. Kaya lang meron dito, may nagregalo sa amin. So, nandito siya, binigay lang sa amin to. Ngayon, hindi ako mag-i-stock ng juice o lalo-lalo sa fridge. Sa fridge meron kaming pakonti-konting juice pero pinipili ko yung klase ng juice. Isang container lang ganyan tapos yun na yun. For 2 weeks yun na yung juice na yun.
tsaka chocolate milk lang, ganyan, limit. Tapos, mga yogurt, ganyan. Pero hindi po kami naglalagay ng soft drinks or juices. Kasi ho, yun ang policy namin mag-asawa, lalo-lalo na po yung asawa ko, nagagalit siya. Kasi pag may mga soft drinks kayo sa grocery at saka sa fridge, ayan, pang may stock kayo, alam ng mga bata, naku, magnanakaw yun ng soft drinks or sweet or mga chichirya. Luckily naman ho, yung mga anak ko hindi gaanong mahilig sa chocolate. Maliban na lang kung ihahapag ko doon sa table, siyempre matutokso sila, kakain sila ng chocolate. Pero, hindi po kami talaga naghahapag hanggat maaari ng chocolate. Lalong-lalo na ang soft drinks. Ilang taon na kami hindi naglalagay ng soft drinks sa aming mga cabinet, sa aming pantry, lalong-lalo na sa fridge or sa mesa. Pati nga ho yung okasyon, iniiwasan na naming pagpasko. Dati naglalagay ako ng soft drinks. Yan, iniwasan na rin namin yung kahit na Pasko. Kasi ho talaga ang mga soft drinks, ang mga juices, kahit na buko juice pa dyan, meron po yung mga sugar. Yan po ang nakaka-diabetes, nakaka-high blood, nagbibigay po ng sakit sa ating mga bato, sa ating mga lamang loob. Basta hindi po maganda. Lason po ang too much processed sugar. At ang mga soft drinks po at mga sweet, marami pong processed sugar yan. Kaya makikita nyo, wala kaming gaanong naka-stack na ganon. Talagang konting-konti lang. Minsan talagang wala. Matutokso po kasi yung member ng family. Kahit nga ako natutokso minsan pag may nakikita akong chips. Naku, pag naisip ko nagutom ako sa gabi, kukupit ako kahit ilang kagat lang kamo, no? Tapos mamaya mapapasubo ka na. Kaya pinaka-safe, huwag kayo mag-stack ng mga bawal na pagkain kagaya ng chips at mga soft drinks. Ito yung laman ng aming mga pantry, ang tawag dito. Or pwede rin natin tawaging istakan ng mga pagkain at grocery. So ayan po, yung mga pangpabango sa bahay, panglinis, mga lotion, mga alcohol, kumpleto po kami. Kasi nga pag winter, hindi kami gaano naglalabas dahil sa sobrang lamig. Tsaka madulas po pag nagda-drive, delikado. Tapos nasisira yung sasakyan mo, mas malaking gastos dahil nga sa lalim ng snow. So ayan, kumpleto kami, mga deodorant, food powder, meron din kaming mga Dove. Ito galing ho ng Pilipinas yan, kaya ang dami, ayan. Nivea. Nivea Extra Whitening. Talaga palang nakakaputi ng kilikili to, sa totoo lang. Kaya dinagdagan namin yung binili namin. Yan, pati mga pang shave, pati mga suka, yung mga pagkain Pilipino, sukang may sili, toyo mansi. Ayan, kumpleto kami, mantika. So yung mga pang sahog ho o pampalasa ng pagkain, kumpleto na kami, mula ketchup, pati barbecue sauce. Ayan, may barbecue sauce din. Tapos yung mga olive oil, yan ho palagi namin ginagamit. Most of the time talagang yan ho. Yung mga canola oil, din siya, healthy. Pero number one ho talaga ang olive oil. Kung mga high blood pressure kayo, maganda siya. Tapos, meron din kaming yung soy sauce. Ito, healthy siya, Kikkoman. So do sa mga may sakit sa bato or medyo umiiwas na magkasakit sa bato, meron pong Kikkoman na ito, less sodium, 50%. Talagang halos hindi mo malasahan yung alat ng toyo na to, pero mahal nga lang ho siya. Yan, para sa mga nagda-diet or ayaw magka-high blood o may sakit sa puso, ayan, olive oil at saka canola oil. Tapos ito yung mga galing sa Philippines na binili ko. Yan, mga tsinelas galing sa Philippines. Tapos yan, may patis na rin kami. Ayan, makapinya pa, on tatak. Ito naman, galing Mexico to, pasalubong sa akin. Yan, pati yung mga pang-ano ng stove. Kumpleto po, pati yung mga breadcrumbs, pang prito, o palaman, mga garbage bag, pati nga ho yung sili, ayan o, yung mga chili sauce, pati ho yung mga, parang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Ano tawag kasi dito? Jackfruit, ayan, kan nga lang. May nabibili ka ho ditong frozen pero napakamahal. Pati gatas, pati pang Alfredo sauce, pati nga ho yung itlog ng pugo, kaya lang in can na siya. Barbecue sauce, mga kape namin, mga battery. Ito ho, mga nalibre ko lang yan.
Tapos, yung kape na yan, libre ko rin yan. Pati yung isang box ng Orange Pico tea. Ito rin, libre lang itong mga to. Tapos, ito, nalibre ko rin yan. Libre ko rin yan pag nag-grocery ka. So, may mga panggata na rin ho ako. Mga tomato sauce, pork and beans. Ayan. Mga sauce. Ay, mga sauce. Ano bang tawag dito? Ah, soup. Itong soup na to kaya bibili pag nagkakatrangkaso kami. Yan. Ganyan pinakamadaling. Lagyan mo lang ng, pakuluin mo lang siya or yung microwave mo. Tapos lagyan ko lang ng itlog. Nakakapagpalakas po siya. Ayan, may mga bagoong ako. Ayan. Sipin nyo itong mga nalibre ko lang to. Tapos, ito yung mga toothpaste. Yan naman, pang pasalubong ko yan or pag umuwi kami ng Philippines or pambalik buying box ko. Tapos, ito meron akong cinnamon, yung pure to, nabili ko sa, yung parang Fiesta, para siyang, may mga bilihan po, para mga sidewalk vendor, pero social. Tapos, ito, ang sasarap po ng mga ganito, ito yung pag naka-sale, $1.76, pero nga tayo yung pag sale to, $2 siya. Pero pag hindi sale, $3 mahigit. Ang sarap-sarap po niya, ha? Tapos, ito pa yung masarap, ito pa yung masarap. Yung Gold Seal white in soya oil. O yan, masarap po siya. Tsaka ito pa. Ito. Okay, sardines daw. Brunswick sardines. Masarap din po siya in soya oil. Marami pong ganito sa Canada, yung mga seafood, mga seafood po na nakalata. Usually, babad sila sa soya oil or olive oil. Ang sarap po talaga. Iba-iba yan. Healthy pa ho. Tapos ito, nabili ko to, $4.29 lang. Ang dami kong binili nun. Paborito to ng nanay ko eh. Ngayon ho, pag binili mo to, alam ko, almost $10 na yata ito. Ang isa, nabili ko lang siya, wala mong $5. Pero mga ano na ho siya, may kita 1 taon na yan. Pero matagal ang expiration niya eh. Ito, yung mga... Yan. Meron pa akong curry. Ayan o. Pang curry ba to? Tama. Yan. May mga sardinas din po kami. Pag bigla mong na-miss. Tapos may mga yan. Ito yung mga mahal na mga mahal na ano bang tawag dito? Yung para siyang salmon in oil. Olive oil. Ang sarap po niya. Ito yung pinakamasarap na tuna na pero hindi siya tuna eh. Parang salmon. Wild pink salmon. Ganyan. Pinakamasarap na sardines style na natikmang kong pagkain. Itong real, kaya lang very expensive po siya. Isa po siya sa pinakamahal. Tapos ito, iba-iba yung flavor ng ayan. Ito yung masarap ito, para siyang matamis-tamis ng konti. Maple flavored spam. Di mas mahal to sa ordinary spam. Yung ordinary spam yan, $4 po ang isa. Pero itong mga may flavor, ito, at saka yung tocino, meron pang isa tocino flavor. Ayan siya. Ano po siya, mas mahal siya, almost $5, ganyan, o may git na $5 ang isa. Meron din kami century tuna, yung paborito ng anak ko. Yan yung mga pang-emergency naming pagkain, pag tinatamad ako magluto, or may mga sakit kami. Yan ang kinakain na lang namin pag walang gusto magluto. Tapos, ayan yung mga paborito namin sabon, Dove. Kasi nga ho, napakaganda niya talaga sa mukha, sa face. Talaga hong proven talaga yung ano niya. Mas nakakaganda siya ng putis at balat. Tapos safe na safe po siya sa lahat ng sabon. Siya yung safe gamitin po. Kahit saan parte ng katawan mong gamitin, safe po siyang gamitin. Yan yung paborito ng anak ko, yung exfoliating body wash. Ayun, yun. Laki niya, no? Pero, laki niya to halos malaki ito ng almost 60%. Tata dito kung 50%. Pero pareho lang na sila ng halaga. Ayan. Wala pa ho yung iba dyan. Ito pa. Ayan, may mga bleach pa dito. Mga Downy. Tapos, meron pa kaming, ayan. Ayan pa yung ibang grocery, hindi na magkasya. Yung mga shampoo, ayan na. Wala pa ho yung, ayan.
Hindi ko pa ho nalagay yung ayan pa yung mga bathroom tissue. Madami po yung mga hindi nakalagay dyan. Tapos ito pa. Ito naman yung mga galing sa Pilipinas. Ayan. Ano kaya to? Ngayon ko lang nakita. Lactacid. Tapos meron pa akong ano dito. Yan, Eskinol. So, ayan po. Tapos yan naman, mga tuyo. Ang laman niya nasa loob. Yan. Ganyan kami karami mag-stock.